na-impeach si Sara, ang papalit na vice presidente is yung pipiliin o i-appoint ni BBM na kailangan naman na sang-ayunan ng House of Reps. So ang pipiliin nito, actually wala naman siyang choice kasi ang magdedesisyon din naman si Romualdez. So for formality, pipiliin ni BBM si Romualdez. At natural naman, dahil sinupalpalan, sinubuan, hanggang mabulunan ang Kongreso ng limpak-limpak na salapi ni Tambaloslos, hindi sila para hindi umayon na maging Vice President ito. Again, umaasa sila sa limpak-limpak na salapi na ipapalamo na naman hanggang mabulunan sila nitong si Romualdez. So, kapag si Romualdez na ang naging Vice President, asahan mo na si BBM ipapa-impeach niya dahil aakyat siya bilang presidente. Siyempre, hawak ni Tambi. Hawak ng bonjing na pinsan na nagmekos-mekos ang Pilipinas ang House of Congress. Walang papalag dyan. Dahil again sinubuan ng maraming kwarta hanggang mabulunan ni Romualdez ang bunganga ng mga buwayang yan. Di ba? Hindi na nga magkasya sa bunganga nila, sa tiyan nila. Halos mabulunan na yung mga buwayang yan sa dami ng kwartang isinubo sa bunganga nila ni Romualdez. So kung ano ang gagawin ni Romualdez, walang gagawin ang Kongreso kundi sumang-ay ng sumang-ayon dahil sila ay matatakaw sa kwarta. Wala silang kabusugan. Maniwala kayo kapag natuloy. Of course, hindi matutuloy dahil magkakagulang Pilipinas. Ano lang ito, kwentuhan lang ito mga possible scenery. Mga possible scene na magaganap if ever matutuloy ito. Pag naging Vice President itong si Tambaloslos, asahan mo, siya mismo ang gagawa ng paraan kung paano niya dinedestroy ang mga Duterte. Ganun din ang gagawin niyang pag-destroy sa pinsan niyang bangag. Sisiraan niya ito, gagamitin niya ang Kongreso para ma-impeach si BBM, para maupo siya na maging presidente. At pag presidente na ito, madali na sa kanya isulong yung People's Initiative. I-amend ang batas. I-amend niya ang batas. Malaking posibilidad dito. Ito ay kwentuhan lamang iniisip natin yung pwede maging senaryo. Diba? Pagkatapos, isusulong niya yung parliamentary form of government. Alam mo yung mga parliamentary form of government, ang magdedesisyon lang yung mga member ng parliament, which is Congress, lower house at saka upper house lang. At ang masama nito, kapag naisulong niya yung gusto niya, madali na rin sa kanya na maging prime minister dahil yun ang gusto niya talaga. Yung presidente display na lang. Ang presidente magiging display na lang yan. Pero ang totoong mataas na rango na prime minister, parang sa Japan. Ang prime minister ang nasusunod dito. Ang presidente, wala lang yan. Parang display lang. Pero of course, president, ganun na mangyayari dito. Pag naging prime minister, itong hayop na buwayang ito, si Romualdez, hindi na nila bibitawan ng pwesto. Kasi pagkatapos, pag namatay na gurgur na tsugi na tegi, itong si Romualdez, susunod sa kanya, sino? Anak niya. Pagkatapos ng anak niya, yung anak naman ng anak niya. Tapos yung anak ng anak ng anak ng anak ng anak ng anak ng inak naman putang inang pamilyang ito ang mananatili na sa pwesto habang buhay. Pwera na lang kung papalag tayo. Alam mo nakakatakot itong si Romualdez. Alam niyo ba, ito na-chika ko na to before. Noong panahon ni Marcos Sr., ang nagtraidor, di umano allegedly, ang nagtraidor dito kay Marcos Sr. is yung tatay. Yung tatay ni Martin Romualdez. Na again, history repeats itself. Ito namang mga anak nila. So alam mo yun, tatraidorin ng anak ni Romualdez, itong anak ni Marcos Sr. Ganyan na mangyayari dyan. Nakikita natin ang senaryo, magulo ito. At ang masakit nito, mauuwi tayo sa tuloy-tuloy na kahirapan, kagutuman, kaganapan ng krimen. Dahil ang pamilyang ito, they don't care about us.
They don't care about the country. They only care for themselves. They only care for their ambitions. They are so much in love with kwarta. Ganyan kasimple yan. Nakakatakot ang taong ito. Kahit sariling pinsan niya, gugurgurin niya, maabot niya lang yung ambisyon niya na maging presidente, mamuno ng bansa. Ang tanong, ano ang motibo ng pamilyang ito? Bakit gusto niyong hawakan ang Pilipinas?